Good morning! Kumusta ato mga kauban nga mga kapilipino nato niya sa nasud sa Pilipinas o sa gawas sa nasud, especially sa ato mga followers niining atong programa Health Watch. Kining inyong host Mrs. Alma Magtas Valleser makiguban na usab kaninyo. Remember matag Martes sa oras nga alas 10 makita ninyo sa Health Watch City Information Office FB page o sa HEPO City Health Office FB page. Dako kayong pasalamat sa City Health Office pinanguluhan ni Department Head Dr. Rachel Dabadilla sa gihatag sa City Information Office nga kahiguyunan kanato. Pinanguluhan tuod sa atong Department Head si Sir Jade Adeser, Assistant CIO si Sir Ayan Fuentes. Kay pinaagi niini nga programa mapahatod nato sa katawhan ang eksakto, husto nga informasyon bahin sa panglawas o mapakita usab nato ang mga aktibidades nga naa sa mga kabaranggayan. And by the way, may bala usab nato ang nagkalain-lain nga serbisyo nga ihatag sa City Health Office o sa mga atong health center staff pinanghulan sa mga doctors dito sa health centers. And ang atong pagtimbaya tuod sa atong Alangdon nga Mayor, Alangdon Mayor, Rolando Clarex Uy, o sa mga miyembro sa konseho. Kumusta ang ato usab nga mga 80 punong barangay sa nagkalain-laing barangay dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang atong mga barangay health workers, volunteer workers, mga barangay nutrition scholars, uban sa pag-supervise sa atong health center staff. O karon tuod nga adlaw, atong gisaulog kining gitawag nga Cervical Cancer Awareness Month. But before the discussion, I would like to introduce also ang akong co-host karon, walay lain kundi si Ma'am Etchen Porpio, ang atong designate HEPO. Okay, sumaayong buntag sa tanan katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Welcome once again to your trusted health program, Health Watch. This is Etchen Porpio, your co-host for today's program. And karong buntaga, we would like to thank the presence of our resource persons nga taliwala sa ilang kabisi ni agyud sila nakig-uban kanato to discuss with us Cervical Cancer Awareness Month nga mga serbisyo nga atong mahatag sa mga kababayenan. By the way, kay basin og matingala sila nga nung nanay cervix ang lalaki. So I would like to introduce first Dr. Resme Rose R. Taganas, Medical Officer 3. Thank you, Ma'am Alma. So, good morning everyone. Good morning, Ma'am Etchen. Good morning sa mga naminaw karon sa ato ang Facebook Live. So, ako di ay si Dr. Resme Taganas from City Health Office, Medical Officer 3. And among topic karon is regarding cervical cancer since karon nga bulan sa May is ang Cervical Cancer Awareness Month. Very lucky kita kay puro lagi ni mga gwapa ning atong mga doctors dinhi sa City Health Office. Mao na nga lain na pud nga gwapa nga Medical Officer 3. Akong introduce kaniyo si Dr. Erica Joyce V. Alfonso. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa naadir sa studio, Ma'am Etchen, Ma'am Alma, sa akong kauban nga doktora si Dr. Taganas, og may buntag pud sa tanan nga kapaminaw, kapag gatan-aw sa atong Facebook Live, no. So yes, karon May we celebrate Cervical Cancer Awareness Month. So thank you kaayo sa pag-invite sa amo dinhi no to discuss and to raise awareness about it. Welcome, and karon mangutana tuod ta ni Dr. Erica, no? Doc, unsa man tuod ning cervical cancer o unsa ka importante nga nung gitagaan gyud kini siya og selebrasyon dili aron masakit kundi aron sa paghatag og gusto nga informasyon sa mga kababayenan. Okay, so cervical cancer, it remains one of the leading cancers affecting women worldwide, no? So according to the World Health Organization or WHO, kaning cervical cancer ga-affect ni siya og women and it it costs 400,000 of deaths worldwide atong year 2022.
So diri sa Philippines, every day na ay gakamatay nga 11 women per day because of cervical cancer. So it is very important that we raise awareness about it. So unsa man gyud ning cervical cancer? So it is a kind of cancer nga develop sa cervix. So kung mabalik ta sa atong anatomy, no, the cervix, it is the lower part of the uterus. So kung sa Bisaya pa, mao na siya ang kwelyo sa matres. No, so mao na siya ang connector sa uterus and sa vagina. And cervical cancer happens because of a persistent infection of higher risk nga HPV or the human papillomavirus. So, it is very important nga mag-raise ng awareness about it because it is a highly preventable disease. Ma-prevent yun siya kung early siya nga ma-diagnose, early siya ma-treat. So, unfortunately yun, daghan kaayo women nga dili kabalo unsa ang cervical cancer, no. It's very sad. So kami as doctors, we always advocate na prevention is better than cure. So, importante gyud ay nga mahatagan og kahibalo Yes. ang mga babayin-an bahin ini tungod kay preventable man siya. Yes. Mauna usahay ulahin na ang kahigayunan nga mahibalo sila nga naa sila ni ana nga sakit. Okay, so mayong buntag again, no? So akong pangutana kay Dr. Resme, Doc, unsay hinungdan or unsay mga causes nga nang isa ka babae magka cervical cancer, and unsa kinsa pud na nga mga babae ang taas og risgo nga magka cervical cancer, Doc? Okay. Thank you, Ma'am Chan. So, kana siya nga ang cervical cancer, sama sa giingon ni Doktora, ang cervix is katuman na siyang kwelyo sa atuang matres, no? So, ang cancer is didto sa kwelyo sa matres. So, ang cause ana is ang ginatawag nato nga virus nga HPV or human papillomavirus. So, kanang HPV or human papillomavirus, makuha nato na siya through sexual transmission. So, ang mga at risk ani nga mga babae katong naay mga early sexual debut, so meaning katong mga bata nga babae nga sayo sila nag-engage of sexual practices, and then naay mga multiple sexual partners. So, daghan sila og partners sa ilahang past, so mas taas ang ilahang exposure sa virus, so dako og chance nga makuha nila ang HPV. And then next sa mga factors nato nga at risk sa cervical cancer if makakuha og HPV nga virus is smoking. If smoker ang isa ka babae, dako na siya og factor nga ma-progress ang HPV to cancer. If low ang immune system, if high parity meaning kadaghan na nakaagi og panganak, long-term oral contraceptive use, and poor hygiene and nutrition. So, kana lang. Okay. So, timan-an yun na tuod na to yun mga kababayan ha, nga importante nga mabantayan nato ang mga senyales ni ini o mga simptoma. Apan by the way, basin og matingala sila nganong makakuan di ay maka HPV di ay infection ang smoking. So klaro ang pag-explain ni doktora mo progress kung ikaw usa ka smoker. So ato pong pangutanon tuod si Doktora Erica, unsa man ang mga common signs and symptoms or timailhan aron nga ma-alarm ang babae nga kinahanglan gid siya magpa-examine. Okay, so in the early stages of cervical cancer, no, asymptomatic yun na siya. Most of the cases, walay symptoms. So if naay symptoms, ang akong ipang-mention mo ni ang common. So i-flash man na siya screen, no, kung unsa ang mga symptoms. For natay pneumonics, kung unsa ang mga symptoms. A, B, C, D, E. Simple lang yun kay siya, no. A is abnormal nga vaginal bleeding. Usually after sex nga mag-bleeding. And then, kanang mag-bleeding ka nga, pa kagidugo, no? Kanang giingon sa pagdurugo sa ari kahit wala pa sa schedule ng regla. B is bloody vaginal discharge or kanang foul-smelling discharge. Kanang gibutang nila nga may pagbabago sa discharge, kakaibang amoy or kulay. C is constant fatigue or generalized weight loss. Kanang weight loss, kanang common general nga siya symptom sa tanan cancer, no? D is dyspareunia. So kanang dyspareunia meaning ana masakit tuwing nakikipagtalik na kay mabatian nga sakit during mag-sexual intercourse. And then E is extreme pain. So asa mo na mabatian ng extreme pain? So nakabutang masakit ang puson o ibabang bahagi ng tiyan. So kani if you have 1 or 2 or 3 of these symptoms, mas maayo yun nga moadto ka sa nearest mga health center or hospital para magpa-check up diretso.
Okay, so Doc Rasme, no, nakoy pangutana, you've mentioned earlier about HPV or human papillomavirus. Unsay role ani Doc or unsay papel niya sa cervical cancer, Doc? Okay. Kani si human papillomavirus, if ang usa ka babae makakuha siya ni nga virus, mag-cause ni siya og infection dito sa atuang reproductive organs. And then over the years nga infected ka ani, kay ang kuan pud ani niya is dili ni siya ditso nga kung ma-infecta og HPV mahimo siya cancer ditso, dili sad taas kay ang panahon 15 to 20 years ay siya mahimo og cancer. So kailangan pa ta og persistent nga infection. So kung persistent ang infection nimo sa HPV or human papillomavirus, especially kung low imuhang immune system, so dili maka-fight imuhang lawas nga maka-fight sa virus nga mawala ang infection. So padayon siya for pila ka years, kadugayan ana sa siging infection ang HPV, ang virus, ang cell sa ato ang cervix, ang kwalyo sa matres, ang iyahang himuon into precancerous lesions, makakause siya og mutation. Bali tungod sa infection, nakakause og mutation sa cervix, sa ato ang cervix nga mahimo siya og pre-cancer or mahimo siya og into cervical cancer na dayon. So to protect ourselves against cervical cancer, napod tayo ginatawag na HPV vaccine. So, mo gid ni siya ang primary prevention sa atuang cervical cancer, no? HPV vaccine. So, ang kaning HPV vaccine, ginahatag ni nato sa mga bata nga babae age 9 to 14 years old. Kay kani siya, kani nga age manggod is, di ba, ang isa man sa risk factors nato is ang katong early sexual debut. So, kung age 9 to 14, wala pa kayo sila exposure. So, mas taas ang chance nga ma-protect nato ang mga bata against cervical cancer. Kay kung matagaan po sila og HPV vaccine, mag-offer man ni siya og 90% protection sa ato ang mga bata nga na-injekan ana. So, Doc Erica, can adult also avail or okay ba nga ang adult matagan sa kaning HPV nato vaccine? Okay, so i-reiterate lang to na ko ang giingon ni Dr. Taganas no nga. Yes, we give HPV vaccine to children aged 9 to 14 years old. So, kana sila sa mga grade 3 to grade 4, no? So, kana sa mga ingana nga ages, we give only 2 doses. So, sa pangutana, can adult women still benefit from the HPV vaccine? Yes, adult women can still benefit from the HPV vaccine. Actually, kani siya nga vaccine, it is still recommended until the age of 26 and it depends, it can also be given to women aged 45 years old. So, sa mga adults, since catch up naman siya nga vaccine, no, we give 3 doses, no? So, ato na lang spot erase ang common questions na ginapangutana sa mga patients, no? Doc, what if ma-miss na mo ang second dose o third dose? Do we need to balik sa first dose? The answer is no, no? So kung na-miss niyo ang second and third dose, pwede mo magpa-vaccine agad-agad as soon as possible. So, if given na ang second dose, the third dose would be 12 weeks after your second dose. So, another question na po, Doc, nalimtan na po na ako ang third dose. Do I need to balik na po sa first and second dose? No. Magkuha ka sa imong third dose as soon as possible. Ang importante lang yun, ani, imong makumpleto ang imong 3 doses. Okay. Okay, Doc. So, going back sa imo, Doc Rasme, no, you've mentioned a while ago about HPV vaccine. So, aside from HPV vaccine, unsay mga ato ang mga lifestyle practices nga to help prevent cervical vaccine, Doc? Okay. So, as I have mentioned ganina, no, so naatay ang HPV vaccine is primary prevention, pero naapod tay mga secondary prevention. So, kana siya, una gid sa tanan is practicing safe sex. So, practicing safe sex like using condom or any contact barrier na protection is at ma-protect nato ato ang self nga makakuha ta sa mga HPV virus. And the next is smoking. Kay kato siya, isa siya sa factors ang smoking. Kung ga-smoke ang usa ka babae, mas dako siya chance nga mo progress ang HPV infection into cervical cancer. Next is ang healthy lifestyle. Ma-prevent nato siya through healthy lifestyle. Kay kung healthy imuhang lifestyle, maayo imuhang food intake, ga-exercise ka regularly, strong imuhang immune system, kung matakdan og HPV nga virus, na ay chance ang ato ang lawas nga i-fight ang virus para dili siya
persistent or dili siya taas kayo ang panahon nga ma-infected ka sa virus. So kana lang siya. So, Doc Erica, na ba tuod tay mga screening services sa City Health Office bahin ini? Yes, we are very fortunate no nga kami dinhiduhan ni Dr. Taganas. We were trained by the DOH VIA or visual inspection with acetic acid. So before na ko mag-dig in ana nga part is ang cervical cancer screening actually na siya 3 tests no. Natin ginatawag nga HPV DNA test in which ang women ang mag-self-collect sa sample. Second is the pap smear. And third is the VIA or the katong mentioned visual inspection with acetic acid nga screening. So with that tests, it only takes less than a minute no para na natay result. So once mag-positive ka sa VIA, it doesn't mean nga mag-cervical cancer na kaagad no. So we have this what we call nga single visit approach. So after before counseling and then VIA and then if mag-positive siya sa AMUA, we offer treatment but it depends kung eligible ba ang women sa criteria para mapasok siya para ma-treat namo ni doktora. And then kani siya VIA ato ang ginahimo because it is a low resource setting siya ang pinaka-effective no since magamit man ta og suka. Unsa mga suka atong ginagamit ani bisag unsa lang ba na suka? No, it's the acetic acid nga 3 to 5%. So mao na siya. So we do VIA every month. So naga-schedule me every barangay no and we cater up to 20 patients per screening. So during screening, first we do counseling. And then if pwede siya for VIA, we do the VIA and after it, we do post-counseling, no? And by the way, naghisgot man ta sa screening, naghisgot ta sa vaccination. Libre ba ni? Yes, libre gyud Okay, siya. so klaro na ha. Walay bayad. Libre. Okay, Doc Rasmay, no, gimension lang kaganina about VIA or visual inspection via acetic acid. We also, madagan po na madunggan about pap smear. So, unsa ning pap smear, Doc? Sakit ba ni siya nga procedure or basi mahadlok sila kay mahal ba ni? Pwede paki-explain, Doc? So kaning pap smear is kanang test gihapon ni siya sa cervical cancer nga ang ginabuhat nato ani niya is naay ginasulod kung kabalo mo sa ang speculum kana betong sa magtan-aw sa imong puwerta nay isulod didto nga speculum. So pagsulod sa speculum, nadayon tay brush or scraper magkuha ta og sample dito sa cervix and then itest to siya ang sample ipadala sa lab, tan-awon dayon if naabay abnormality sa cells nga nakuha. Ang result ani is maabot pa siya og 2 to 3 weeks. So medyo dugay siya compared atong VIA no nga ginakandak nato sa City Health. So mas dugay siya makuha ang result. And then pero parehas ra sila nga kuan, dili siya sakit. Naalang tay mild discomfort nga ma-feel during sa test. O kana ra siya. Pero generally safe ra ni siya. Okay, so manageable ra. Yes, Dili po ingon nga magsinggita. dili ra. Sa Mild kasakit. discomfort lang. Okay. By the way, Ma'am Etchen, nagpadayon ba ang ato mga kalihukan, mga events sa kabarangayan o uban pa nato nga mga gipahimo karon sa City Health Office. Aduna kay mapakita karon Ma'am Etchen nga mga footages nato. Yes, Ma'am Alma, no, makita nato sa ato ang screen. So, we do have FAP class sa Barangay Balubal. Actually, naami dira at nga time together with Ma'am Rowena Yu. No, dako kaayo tong pasalamat sa atong punong barangay Pablo Bactong. And of course, sa ato ang medical officer dito, si Dr. Ron Paulo Fumar. Thank you so much, Doc. And Pablo Bactong sa ato ang punong barangay. So, dira no, daghan po biya nag-attend during sa FAP class sa Barangay Balubal, I mean. So next, pakitaan po nato sa screen. Nagpa-plus po ta sa Kamamanan. Nice po kay ilahang venue, no? Naa sa ilahang koan, mag-prayer room dito sa Kamamanan. Dira na siya dapit sa katong lubnganan. So actually, ang FAP plus pwede gyud baskin asa, pwede ilalom sa kanang sa mga kahuyan, pwede rito dapit sa dagat, sa mga river, as long as na ay area nga pwede sila makadiscuss atong mga BHW. So again, dako kay atong pasalamat sa atong purong barangay sa Kamamanan, punong barangay Carl Harrison Galarita,
And then sa iya po medical officer na si Doc Heidi Joy Bahian. Thank you so much, Doc. And then next, here we have sa Pagatpat, no, FAP class gyapon sa Barangay Pagatpat. Dagong pasalamat nano kay purong Barangay Achilles Babaran. Thank you so much, Kap. And together sa ato ang medical officer, si Dr. Stephen K. G. Lago. Thank you so much, Doc. And then another picture here na ata sa TB, nag-orientation data, reorientation and safe motherhood program and neonatal resuscitation sa City Health Office sa CHO training room. So reorientation ni sa ato ang mga empleyado, especially sa mga nurses and mga medical officers sa City Health Office. Okay, so another activity, natay TB X-ray caravan sa Barangay Indahag. Okay, so thank you so much punong Barangay Marlon Fidel Bungay. And then sa ado ang medical officer si Dr. Sheldon Cusadio. Thank you so much, Doc. And then next is naapod tay TB X-ray sa Lumbia. No, thank you so much punong Barangay Alexander V. Turalba. And sa ato ang medical officer na si Dr. Jamaica Cristel Saligumba. And of course, dagang pasalamat pasalamat sa ato ang mga empleyado sa City Health Office, sa ato ang barangay health workers, sa ato ang mga nurses, medical officers, and tanan nga namulong ana nga mga FAP classes and other activities sa paghatag og serbisyo nga panglawas sa ato ang komunidad. Thank you so much. Okay, back to Dr. Rasme. Unsa tudang imong ikahatag nga panapos nga mensahe labi na ngadto sa mga kababayenan nga mahadlok sa gitawag nga HPV screening. So sa mga kababaihan nato, no, please keep in mind na ang cervical cancer is isa siya sa mga most preventable nga types of cancer. So, if naamoy mga kahadlok sa mga screening test, pwede gid mo muduol sa ato ang mga healthcare professionals sa pinakaduol nga clinic or sa mga health centers nato. Andam na sila mutabang para ma-explainan mo og sakto sa inyong mga kahadlok, inyong mga doubts, and if ever nga naamoy plan magpa-screen for cervical cancer, i-counseling pamansad mo tanan, i-counseling kung angay bagyod mo i-screen, every kanus mo mag-screen, kanus ang time nga safe mo i-screen. So, kana siya, if ever naamoy maka-decide mo, adto lang mo sa pinakaduol nga health center para ma-schedule mo for screening and batagaan mo og mga advices. Yes, importante nga mag-adto para sa schedule kay naabi apoy panahon nga ang atong doktor tuwa sa lain na pod nga area sa ilang barangay alang sa paghatag gihapon og serbisyo. So, Doc Erica? Okay, so karong cervical cancer awareness month. So ako message lang, na ako message po sa mga healthcare providers, sa mga nurses, midwives, doctors nga kapaminaw. We only have one goal and simple lagi kay atong goal. Dapat walay mamatay nga pasyente sa isa ka preventable disease. And kaning cervical cancer, it is a highly preventable disease sama para sa giingon ni Dr. Resmino. So we need to raise awareness sa ato ang mga taga-barangay, sa ato ang family, and then sa ato ang kaugalingon, getting vaccinated against HPV is one of the best things that you can give to yourself, no? So ako ang experience, no, like itong kalipay ito na kumpleto na ko ang bakuna sa HPV vaccine, no? And then, dili dapat mahadlok, no? Kung naay, dili ayaw ninyo hulati nga na mo'y symptoms, ayaw mo magpa-check up sa inyong doctor, no? So always remember nga your health matters, your life matters, and you deserve to be protected. So deserve nimo magka-peace of mind. So adto sa nearest nga health center or hospital, magpa-screening, magpa-vaccine, magpa-konsulta. So katong dili maka tan-aw karon dayon ining atong gihisgutan nga importante kaayo labi na kamo kita kababayenan kining gitawag nga cervical cancer, pwede ninyo ma-review kini pinaagi sa pag-adto sa City Information Office, HealthWatch City Information Office FB page or sa HEPUS CHO FB page. Din nilang kita kutob, daghang salamat. And before din ako malimtan, katong na flash sa screen a while ago, no. So in celebration of Cervical Cancer Awareness Month, so in partnership with DOH and POGS, we are conducting a free visual inspection with acetic acid sa Carmen Health Center
on May 22, 2026. Friday na siya, 8 a.m. to 12 noon. And dili na siya exclusive sa mga residents sa Carmen, no? It is open for everyone, mga eligible women age 30 years old to 49 years old. So, adto mo karong Friday sa Carmen Health Center na ay libre dadto. And dili lang BIA among gina-conduct dito, no. We also do free nga breast cancer screening. Okay, so again, HealthWatch, City Information Office, FB page, HEPO, CHO, FB page. O again, katong dili makatan-out, aning orasa, pwede ka mo maka-review, adto lang ni ana nga FB pages. O thank you very much for watching.